Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay inspirasyon at kaalaman tungkol sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay ng mga kapwa natin Pilipino. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagsimula bilang factory worker, naging empleyado rin as a merchandiser. Ngayon ay isang matagumpay na innovator at founder ng GR Creative Innovation Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng Grace and Reason, isang proudly Filipino brand na gumagawa ng original fiberglass modikits at motorcycle parts na umaabot sa iba't ibang bansa. So ngayon, napaka-successful na. Isang kwento ng sipag, tiyaga at dedikasyon mula sa simpleng mekaniko hanggang sa pagiging leader ng isang matagumpay na kumpanya na naglalayong magkaroon ng sariling Philippine-made motorcycle brand na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino. Mga kanegosyo, mga kasosyo, sabay-sabay natin kilalanin si Robertson Fuentes. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Robert. Magandang araw po, Yusek Gani. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa Kabuhayan at Negosyo, dito sa Aliw Channel number 23. So, ayun po. Karangalan din namin malaman at of course yung mga taga-subaybay natin, kasosyo, mga kanegosyo na gusto rin nilang malaman yung success story mo sa business journey nyo. Baka pwede natin umpisahan, Robert, ikwento mo naman sa amin yung nakaraan or sino ba si Robert Fuentes? Ayun. Ako po si Robertson Fuentes, simpleng tao, may mataas lang talaga na pangarap. At saka nung bata ko, talagang mahilig na ako sa mga technical. Sa mga technical, gusto ko na talagang aralin kung paano gumagana yung mga mekanismo nito, ganon. Hanggang sa nung fast forward, nag-aral, nagtrabaho, sa maaga nakapag-asawa, hanggang na-challenge ako. Tapos nagtrabaho sa SM, nagkaroon ng sariling motor. Yun na, hanggang sa, kala ko dati pag may motor ka, okay na. Yung pala, meron pang mga maintenance, may mga ganyan pa siya, may mga hindi inaasa na gastusin. Hanggang sa, nalugmok ako nun sa utang, nasanla ko yung ATM ko, tapos yun, hanggang sa, inaral ko na, sabi ko, ba't kaya hindi na lang ako yung gumawa nito? Tapos hanggang sa nagpatulong, nagsariling pag-aaral, hanggang sa ma-master ko na yung motor. Bawat function, makina, yung electronic parts, yung electrical parts, hanggang sa ginawa ko ng negosyo. Noong 2016, nag-start ako yan, home service, hanggang sa, yun na, tuloy-tuloy na, hanggang nag-pandemic, or hindi pa naman siya totally sustainable, na profitable, yung time na mga ganun. Hanggang sa, nung pandemic, dun talaga nag-boom. Nagsarili na ako ng pwesto. Ikaw ba, ano ba yung, nag-aral ka ba? Nakapag-tapos ka ba ng college, Robert? Opo, actually, graduate po ako ng high school. At saka ngayon ay nag-aaral ako sa PUP. Nag-aaral ka Open University. Okay. Sabay-sabay po yun bilang tatay ng 5 anak, nagninegosyo, at nag-aaral po sa course ko ngayon ay BS Entrepreneurship pa rin. Opo. Tama-tama yan dahil ito yung pinasok mo na buhay, entrepreneurship. Yes. At ako naman, nagpapasalamat ako sa kasosyo natin, si Arvin, na nakilala kita at pinagmamalaki ka ni kasosyong Arvin bilang successful entrepreneur. So, paano kayo napasok sa nag-factory worker ka rin, may experience ka rin sa pagninegosyo? Ikaw ba ang mga magulang mo noon ay may background ba kayo na mga negosyante sila or ikaw lang yung naging negosyante sa pamilya? Actually, yung nanay ko may tindahan. Na sari-sari store. Pero ang tawag niya doon, sari-sara. Sari-sara kasi alam niyo naman sa sari-sari store, 'di ba, ganun ang nangyayari. Pero ang isa sa nag-influence sa akin, yung tita ko. Meron siyang karinderya sa bayan, tapos ako yung nagbabantay. Tapos meron siyang mga paupahang yung mga tricycle. Tapos doon ako nag-start.
Yung mga tricycle niya. Noon pa ay hilig ko ng marunong ka na buting-ting. kumalikot. Opo. Ang tawag pa siguro noon, nung hindi kayo expert ay Chambi-chamba. siraniko ka. Opo, ganun? siraniko. Chamba-chamba lang. Chamba-chamba lang. Opo, chambang troubleshooting lang po. Ganun. So, ikaw ay naging factory worker din sa Opo. isang Japanese company. So, company. paano ka naman napasok dito, Robert? Nung pagka-graduate ko po ng high school 2012, maaga po akong napangasawa eh. Kasi mahilig ako sa trouble, gano'n. Tapos kala ko nung katapusan ko na. Kaya sabi ko, mag-aasawa na ako. Binuntis ko na yung misis ko. Tapos yun, noon nangyari. Bata ka pa noon, I'm sure. Opo, bata pa ako noon. Tapos yun na, doon ako natuto ng mga 5S. Ito pala yun, 5S, sweep, sort, sanitize, standardize, and self-discipline sa Japanese. Ko, ayos din pala to. Tapos yung mga diskarte ng paglinis, kailangan pala una taas bago baba. Yun. Ito na yun, yung Japanese company. Opo, noong 2012. Tapos nung, saglit lang ako noon, tapos 2013, talagang mas matagal ako sa SM. Tapos doon ako nahasa ng mga, paano yung cross-merchandising, selling, mga ganun. So, ang trabaho mo naman sa SM ay naging Nagtitila. merchandiser Opo, ka merchandiser. doon. Oo. So, kumusta naman? Ano naman yung natutunan mo doon? Yung selling, tapos yung cross-merchandising, na which is ginagawa ni Henry C. ngayon na kapag kumuha ka nito, dapat may kombinasyon nito na bibilihin rin ng customer. Halimbawa, sa tinatawag nilang cross-merchandising, di ba yung gardenia? Ang katabi ng gardenia may palaman. Yun. Yung tinatawag na, yun pala yun. Tapos yun, isang malaking factor din. Parang katulad nung kay Kasosyong Arvin, kung wala si Kasosyong Arvin, wala ako dito ngayon. Correct. Tapos yung sa SM, ganun din, marami ko natutunan. Yun nga yung ang inaano ng tao, talagang progress. More on progress talaga. So, noon ba sa mga panahon na yon ay ikaw ay naiisip muna na balang araw ay magtatayo ka ng sarili mong negosyo, mas sariling kumpanya, or ano ba yan? Ikaw ba ay dreamer na talagang gusto mong maging negosyante rin balang araw? Opo, lalo na yung nagkaroon kasi ako ng challenge noon sa finance. 'Di ba bilang merchandiser, sakto lang talaga yung sahod mo eh. Ang sahod Kulang pa. 315 lang dati. Tapos nasanla ko pa yung ATM ko dahil dun sa motor ko nga na natuyuan ng langis. Tapos nung time na yun, siyempre, mini-maintain mo. Yes, tapos anong nangyari nun, kala nila nagja-jogging lang ako. Pero hindi, wala talaga akong pamasahe pa uwi. May headset lang ako dito. Lakad ako mula Binyan, Laguna hanggang San Pedro. Wow. Laguna lakad ako. Tapos yun, sabi ko, ayoko nang maulit to. Sakto yung isang kaibigan ko, katrabaho ko dati. Successful na siya kasi may ano na siya eh. Kumbaga may na-start na siyang business. Tapos naalala ko nung naglalakad kami noong time na yun, pangalawang beses naglakad kami pa uwi. Sabi ko, after 10 years talaga, mayroon na akong sariling bahay, tapos mayroon na akong sariling sasakyan. Tandaan mo to, sabi niya sa akin. Ako naman, siyempre, bilang hindi pa, sabi ko, sige, tatandaan ko na lang. Pero sabi ko, sabay-sabay na lang din ako, mag-execute na lang ako ng paunti-unti. Tapos so, kumusta naman yung turning point mo na na-discover mo yung passion mo na isang mekaniko? Kailan nyo ba talagang sineryoso na gusto mong pag-aayos o pagmomodify ng mga motorsiklo? Ito yung talagang passion mo. 2 years nang makalipas ang 2 years nung nagkaroon ng expo sa World Trade Center. Sabi ko, bakit pare-parehas lang yun nandito? Ay, sabi ko doon sa partner, yung partner ko magaling talaga mag-design. Hindi rin naman magiging buong kumpanya kung wala yung mga partner ko. Kasi yung mga partner ko magagaling din eh. Magagaling din talaga sila. Ako lang yung talagang medyo mas hasa sa business. Gawa nga ni Kasosyong Arvin. Marami akong natutunan sa kanya in terms of scale up, ayan, paano mag-level 2 yung isang products. Yun yung hindi alam ng iba dati na natutunan ko naman kay Kasosyong Arvin na ginagawa ko na ngayon at nasa ibang bansa na yung mga produkto natin kumakalat na. Tinatangkilik na ngayon. Yung bang sinabi mo no na yung nakabili ka ng motor, akala mo ay okay na. Yung pala, napakahirap, mas mahirap i-maintain ang isang motorsiklo. Kasi ako, rider din ako. So kung ano-ano yung mga imagination na gusto natin ma-improve, lalo na kung medyo nagkakaroon ng trouble yung isang motor. Dito ka ba talaga nakakuha ng idea na siguro gawin ko na lang hanap buhay ko ito? Opo. Kasi nung dati, nung pandemic, halos nagkaroon din ng price war eh, tsaka sarado rin yung shop. Nagkakanda
challenge gawa ng Meralco pa, di ba? Inulaala yung mga bill. Tapos ang nangyari, nung minaster ko na yon, ang dami namang price war, ang dami namang kakompetensya. Yung pares kayo small bike, pares kayo ng serbisyo, produkto, serbisyo, pababaan na kayo ng presyo. So ngayon, naisip ko, medyo hindi makakabuhay ng pamilya. Kaya nag-scale ulit ako ng learnings. Yun yung pinasok ko na yung mundo ng mga big bike. Sabi ko, mas okay yung kitaan dito. Kaya yun. Kasi sabi nila, big sa mga big bike, may mga pera, yung may mga mayari pera, kahit pa paano eh. Yung mga wala pa yung hindi nagtitipid. wala pa yung serbisyo mo o produkto mo, babayaran ka na nila. Ganon sila kagalante. Which is yun naman yung natutunan ko sa KMG Principles. Kumbaga, kung malupit ka talaga, mas una sila magbabayad sa'yo. Kaysa ibigay mo muna yung produkto o serbisyo mo. Yung experience nyo bilang mekaniko sa mga motorsiklo, Robert, Yes, po. ito ba ay pinag-aralan mo or self-study to na natutunan mo magkalikot ng mga motorsiklo, mga big bike? Actually, merong self-study at humingi rin ako ng mga tulong din sa iba. Gayun naman talaga eh. Kumbaga, mag-i-start ka talagang sa iba. Kumbaga, kailangan matutunan mo rin yung galing ng iba. Hihingi ka talaga ng tulong. Yun talaga yung dapat natin tanggapin na hindi natin kabisado lahat, hindi agad tayo magaling dun sa isang bagay na yun. Kahit may core gift na tayo na madali sa atin yun, may mga ibang bagay pa rin na kailangan nating matutunan galing sa iba. Which is yun yung mga natutunan ko kala Cloyd Pilapil, yung sila Mark, Mark Dovel Asansa, yun yung mga chief mechanic ko dati na nagturo din talaga sa akin. Chinaga ko yung pinagpalit ko yung treasury staff sa pagiging mekaniko sa kalsada. Aside from doon sa pagkakalikot mo sa sarili mong motorsiklo, ano ba yung unang-unang naging project mo na talagang kumita ka, medyo maganda yung kitaan at yung mismo nakapag-ayos ka ng isang motorsiklo or nakapag-modify ka na isang motorsiklo na masasabi mo na, ito pwede na itong pagkakitaan? Yung una yung sa akin, yung sinaunang model na Sniper 135 Classic. Tapos yung... Ano to? Client mo ito? Hindi yung unang client mo, yun ang gusto kong malaman o na masasabi mo na pwede pala ito, maganda pala ang bayaran dito. Una, dun sa nirestore ko na MIUI 125 Yamaha. Dati yon. Big bike ito? Hindi pa, small bike. Tapos tong mga big bike, ito lately na lang, yung mga nire-restore ko, mga CBX 750cc, mga ganyan, mga big bike na yun. Yun talaga makakabuhay siya ng pamilya. Kaso nga lang, Yusek, sa services talaga, kailangan tutok ka. At saka sa services, tama si Kasosyong Arvin na mahirap i-scale up. Kailangan mo ng puhunan. Unlike sa products, ma-mass produce mo na lang eh. Magma-mass pro ka na lang. Tapos, ile-level 2 mo na lang, which is mamili ka kung distribution, iba-ibang bansa, or papakalat mo, manufacturing. Tapos, ile-leverage mo na lang kung produkto. Pag serbisyo, medyo mahirap siya i-scale talaga. So, paano nyo, Robert, pinagsasabay yung pagiging mekaniko at trabaho ninyo bilang treasury staff sa Makati? Dati. Ayun, sideline ko yun. Sideline mo. Pagka-uwi ko, galing Makati, yun, sideline na ako, nagme-mekaniko na ako dun sa tapat ng Popcola dating factory na Robinson na ngayon, dun sa San Pedro, Laguna. Itong pagtayo mo ng sariling negosyo mo, Robert, kailan mo ba talaga inumpisahan ito sa unang version mo na talagang masasabi mo na negosyo nyo dito sa motorcycle service? Yung pansarili po ba o korporasyon na ngayon? Yung korporasyon, oo. Itong taon lang po na to. Pero plinano po namin siya last year pa, ang execution. 2 years namin siyang minonitor, tapos kinorp namin ng ngayong taon. Awa ng Diyos. So, kumusta naman yung dyan? Ito ay nagmamanufacture na kayo ng mga... So, ano yung mga bansa na nakakapag-export na kayo, lalong-lalo na dito sa Asian neighboring countries natin? Meron po tayong USEC na Malaysia, Indonesia. Ngayon, meron na naman po akong kausap na Vietnam. So, kumusta naman? Competitive naman yung presyo natin kumpara doon sa mga product na ini-import naman natin dito sa Pilipinas? Okay naman po siya. Ang challenging lang talaga yung exporting. Kasi
tingin ko isa rin yan dapat sa tutukan ng gobyerno. Kasi para mapataas mo yung GDP, di ba? Kailangan maraming export na products and services. Paano magkakaroon ng ganun kung yung sa shipping pa lang talo na agad yung mga banyaga. Tapos pagdating pa ng produkto natin sa ibang bansa, mayroon pa mga tariff, may mga tax pa. Ang laki, sobrang laki. Kaya minsan, kahit gustong-gusto nilang kumuha ng product, medyo nabibigatan din sila eh. Totoo yan. Kasi ang export, malaking bagay yan sa ekonomiya natin sa Pilipinas dahil sigurado nakaka-create yan ng maraming jobs at syempre, nakakatulong talaga yan sa ekonomiya natin. So, paano mo sinimulan yung transition nyo bilang home service mechanic at hanggang nagkaroon ka ng sariling big bike shop? Ito ay 2019 pa ito, no? Itong big bike shop mo. Paano yung transition mo dyan, Robert? Unang muna, minaster ko muna yung mga scooter, underbone, backbone, bago po ako mag-switch sa mga high displacement pistons. Kailangan po muna kasi para mag-trust sa'yo yung isang big bike owner, makitaan ka muna niya ng proof na, uy, credible ba to? Kaya niya ba? Siyempre, minsan yung mga big bike, di naman biro yung presyo. Ngayon, ang kagandahan, nagko-content po ako dati. Nakikita nila kahit pangit yung angle, at least nakikita nila yung original content, which is, yun din yung mga tinuro ni Kasosyong Arvin dati. Dati pa lang. So ano ba yung pinakaunang mga challenges mo na naranasan mo na itong, of course, hindi naman puro kita-kita. So ano yung mga nagiging problema naman sa ganyan na pinasok nyo na negosyo? Na sabi mo nga, kino-content mo pa. So ano yung mga basic or ano yung mga common na nagiging problema dyan? Okay. Sa ngayon, dito sa KMCC ni Kasosyong Arvin, sobrang effective nun eh. Pag personal content, totoo yun, nakatutok sa yung camera. Pag business content, nakatutok dun sa negosyo. Ngayon, ang problema sa personal content, pag lagi ako yung nakikita, sa akin lang yung trust nila. Ngayon, sa mga tao ko, medyo tagilid sila. Kumbaga parang kung hindi ako yung gagawa, hindi sila magpapagawa. Kasi yung mga tao ko, minsan, mga working students eh. Pero magagaling sila. Mas magagaling sila sa akin, sa totoo lang. Mas mabibilis silang matuto. Ang problema, ako yung laging nakikita sa camera. Uy, si Robertson Fuentes, magaling talaga sa big bike yan. Talagang diyan ka, kahit sa Facebook group, kami yung laging nire-recommend or pangalan ko. Ngayon, ayun nga yung nagiging problema pag nagko-content ka, yung laging nakatutok sa mukha mo, yung trust, laging sa'yo, hindi dun sa mga tao mo or sa business mo mismo. Yun ang challenge. Ikaw, Robert, bilang ito na yung pinaka-livelihood mo, no? Paano mo ma-share sa mga kasosyo natin dito, mga kanegosyo natin, yung tiwala? Paano nyo nakuha yung tiwala ng mga customer ninyo? Ano yung technique mo dyan at ikaw ay binabalik-balikan nila? Kailangan po talaga yung commitment. Una sa selling, kasi minsan dapat nga hindi ikaw yung, pag ikaw yung nagko-content, dapat hindi na ikaw yung sasagot sa page. Ngayon, yung commitment dapat, kung binigay mo yung gantong oras na magagawa mo isang bagay na yan, dapat panindigan mo, whatever it takes. Kumbaga, kayanin mo talaga. Kayanin mo talaga. Gawan mo ng paraan. Kahit sumabog yung brain cells mo, kahit mag-collapse ka na, di ba, big bike binubuo mo. Nagaling na kasi minsan, pang-5 na kami. Hindi mabuhay yung motor. Kailangan gawan mo ng paraan. Aralin mo, uso na AI ngayon eh. AI, ang dali, isang click mo lang. Dati hindi pa sikat ChatGPT. Ginagamit ko na yan. ChatGPT, ano ba ang dapat gawin dito? Ganto, ganon. Tropa nga tawag ko kay ChatGPT. Tropa, may firing order na. Ano kaya to? Ba't ayaw mandar? Sumasabog lang. Boom, boom. Ganto, tropa. Ganto yung tingnan mo. Ganto pa. Siyempre, titingnan. Ngayon, kung hindi pa rin kaya, tropa, ang malupit kay ChatGPT, matatawa ka minsan. Tropa, pag hindi kaya, manap ka ng expert na mekaniko, ituturo pa rin sa'yo. Okay. Oo, ganun. So ikaw, ginagawa mo rin yan sa negosyo mo. Talaga napaka-creative mo, Robert. Oo, sabi ko, stick ka. Humingi ako ng tulong sa'yo, lilipat mo rin pala sa akin. Ipapasa ka sa iba. Oo. So, yan, napakaganda yan na mga experience, no? Mga challenges na isi-share mo, na ibabahagi natin sa mga ka-negosyo natin, no? At kailan nyo naman naisip talaga
Robert, na itayo yung GR Creative Innovation Corporation at paano nyo ito napili, itong pangalan na Grace and Reason. Pero bago mo sagutin yan, Robert, magbabreak muna tayo at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Robert sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, tanong ko sa iyo, Robert, kailan nyo naisip na itayo ang GR Creative Innovation Corporation at paano nyo napili ang pangalan na Grace and Reason? Actually, Yusik, ang pangalan niya talaga dati sa partner ko ay Grease and Resin. Kaya siya tinawag na Grease and Resin. Yung grease, di ba pag nagkakalikot ka ng magagrasahan ka? Grasa. Grasa siya talaga. Tapos yung resin, yun yung unang chemicals or materyales para makagawa ng kaha ng motor. So, naging magpartner kami nung partner ko dahil sa problema. Lahat naman dahil sa problema eh. May gusto ko yung solusyon. So siya, problemado siya sa services. Sa mga tao niya, sa kung paano papalakarin yung services. Tayo, matagal na tayo sa services sa motor shop eh. Tapos matagal na rin yan naman ang expertise mo. Opo, yun ako kahit tanggalin mo lahat ng transmission gear, lahat ng wiring, kaya ko pong buuin yan eh, nang ako lang mag-isa. Tapos, siya naman, yun yung kahinaan niya. Ang strength niya naman, yung which is sa fiber talaga. Sa design, magaling siya. Ako naman, mahina rin naman ako doon sa drawing. Tapos, sabi ko, nung kinamusta ko siya, problemado. Kumbaga parang ayaw na talaga sabi ko, go ka lang. Kasi nung una pa lang, gusto niya na tumitingin kasi siya sa sa Kasosyo Malupit Group. Sa group natin. Ako doon, top contributor ako doon sa kasi nga lagi ako nagbabahagi ng mga natututunan ko, tapos yung mga challenge, tapos yung mga problem, paano nasosolve. Tapos yun po, pumunta siya sa akin sa bahay, sa shop ko. Tapos nung gusto niya na agad mag-partner kami. Tapos nung sabi ko, wag muna, maganda, i-execute mo muna kung ano yung nasa isip mo. Kasi baka hindi pa tayo hinog. Pag nag-partner tayo, pares tayong hindi pa masyado expert, baka mabilis tayo mag-collapse. Tapos yun, nag-execute hanggang mag 2 years. Tapos pagpasyal ko sa kanya, meron ng problema. Tapos yung nag-partner na kami, ayun na. Kaya namin tinawag na GR Creative Innovations Corporation. Kasi gusto lagi namin may inovasyon sa mga produkto. Which is gusto namin talaga magkaroon ng motorcycle manufacturer na buo made in Philippines or car manufacturer po. Na kumbaga tayo naman yung tatangkiligin ng ibang bansa. Yun. Kaya po, nag-umpisa kami ngayon sa kaha. Okay. So, yun ang katanungan ko dahil nag-grow na kayo, tapos binanggit mo nga yung mga innovation ninyo. So, ano ba yung mga pangunahing product ng GR na talagang masasabi mo na tinatangkilik na sa ibang bansa? Opo, ngayon meron tayong mga produkto na mga tank enhancer, engine cowl, wheel up, yung nilalagay sa mags para maging aesthetic ang isang motor. Kumbaga from ordinary motorcycle to aesthetic classic looks, ganun siya. Kaya tangkilik na tangkilik tayo sa ibang bansa kasi yung dito, ngayon pa lang umuuso yung mga classic yan. Tawag nga dito, Cardo po. Cardo, yes, Cardo, di ba? Kasi classic eh. Classic, Ngayon, sa ibang bansa, matagal ang uso ang classic. Dito rin naman matagal na kaso, iba ang genre sa atin sa Pilipinas eh. Kaya ngayon, pinapauso naman natin ngayon yung Pinoy Cafe Racer, kumbaga Pinoy Classic sa ibang bansa. Bakit fiberglass ang napili niyong material para sa iyong mga modificates at mga body design? Kasi sa fiberglass, nandun na yung core gift ng bawat isa eh. Kumbaga, engine na lang kulang, meron na tayong sariling motorcycle company, manufacturer. Sa fiberglass kasi, pag gumawa ka ng prototype, nag-molding ka, gumawa ka ng prototype, kaya mo siyang i-mass pro kahit ilang peraso. I-maintain mo lang yung molde na makinis. Madali siyang scale up. Ako, Robert, sa totoo lang ay isa sa mga advocacy ko na suportahan yung mga locally manufactured na mga Filipino product. Hindi lang
tangkilikin natin dito sa ating bayan, kundi tangkilikin din abroad. So para sa iyo, gaano kahalaga ang yung mga produkto na masasabi natin na original Filipino-made? Yes, sobrang sobrang importante ng product natin dahil kumbaga malaki rin ang impact sa economy. Alam naman natin pagka yung isang bansa ay merong inovasyon o merong isang original products, mas tumataas yung respeto ng mga banyaga. Tsaka tataas yung economy, tataas yung palitan, tataas yung value ng Pilipinas. Sa ngayon, Robert, ay kaya nyo nang mag-mass produce ng mga original design. So, paano nyo ito narating na level na ito na talagang mass production at pwede na kayo mag-export? Yes, tulong-tulong po kami niyan ng mga partners ko, sila parang Christopher. Ayan, siyempre, hindi ko yan magagawa may skill kung hindi dahil sa kanila eh. Tulong-tulong po kami. Kaya nga po sa spelling ng team, walang letter I, di ba? Wala yung ako lang. Hindi ko yan magagawa kung wala ang team ko sa korporasyon namin. Wala ang mga business partner ko. At lalong hindi namin magagawa to kung wala si Kasosyong Arvin. Yan. Malaking utang na loob ko sa namin sa kanya. Oo, Kasosyong Arvin. So, nabanggit ninyo, Robert, na umabot na tayo sa iba't ibang bansa katulad ng Malaysia. Yes. At saka Indonesia, Vietnam. At saka Vietnam. Brunei ba? Hindi pa? Hindi pa. So, ngayon, sa tingin mo, ano yung mga, aside from sa Asia, of course, dapat concentration natin Asia. Ano ba yung tinitingnan nyo na bansa na gusto pa ninyong ma-penetrate ng Grace and Recent Products? Actually, Dubai tsaka US, gawa ng Harley Davidson. Yes. Sa TMX, nakagawa na kami ng tank enhancer. Kumbaga, minoldehan na namin yung inaangat. Kumbaga, sa Harley kasi, gusto agad magpalit ng kulay. So, pag inangat mo yung tangke, iba na agad ang kulay nun. Di ganun lang siya. Ngayon, yun ang gusto namin ma-penetrate. US, Canada, tsaka Dubai. Pero focus muna kami ngayon sa Asia country. Alam mo, napaka-importante, Robert, yung quality, no? Kasi siyempre, pagka hindi naman maganda yung quality, baka medyo magkakaproblema talaga tayo dyan. So, paano nyo sinisigurado na yung kalidad ng bawat produktong lumalabas sa production line natin ay talagang maganda yung ating quality? Yes. Ang gandang tanong, Yusek. Sa ngayon, ako po yung COO, Chief Operation Officer, at saka at the same time, Sales Manager. Ang tekniko po sa ganyan, after po mabigay yung products, hinihingan ko po ng feedback. Pagka pahingi ko dun sa mga tao ng feedback, pag merong negative, sabihin nyo sa akin. Pag positive, syempre, post nyo. Para dagdag Ngayon, kung negative, huwag nyo na i-post. Sabihin sa team, sa production team, para mas ma-improve nila yung quality. Kasi minsan sa molde, hindi natin maiwasan yung minsan nagkakaroon ng alikabok. Kaya kailangan talaga ma-maintain maigi yung mga molde. No, sa experience nyo, sa negosyo nyo, yung sa serbisyo at mga challenges, ano ba yung sa tingin mo dito sa sektor na pinasukan mo, yung pinakamahirap na yugto ng karanasan nyo na syempre yung nalagpasan nyo rin? Yung numbers po, tsaka system. Paano yun, Robert? Anong una kasi, last year, hindi nga halos makakalahating milyon. Nung dahil sa turo ni Kasosyong Arvin sa distribution, yun, wala pang nakakagain na kami ng mga million sales. Good. Yan ang pinakamaganda. The best talaga yung KMG principles, tsaka yung KMCC ni Kasosyong Arvin. Yes, at pagpapatuloy natin yung kwentuhan natin, Robert. Wag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Robert sa kabuhayan at negosyo. Robert, bilang dating empleyado na naging negosyante, ano ba yung pinakamalaking pagkakaiba sa pananaw mo sa negosyo at
yung disiplina mo as a entrepreneur? Gandang tanong po. Bilang empleyado at negosyante po, malaki pinagkaiba eh. Pero pares siya na kailangan ng disiplina. Okay. Sa pagiging empleyado po, kailangan po ng disiplina, bawal ka malate, bawal ka. Sa negosyo po, sobra. Halos 10 times ang kailangan mo. Lalo na ngayon, may kausap. Dapat, bawal ka malate. Lalo na sa sales. Hindi mo mako-close yung deal pag late ka or may excuse ka. Kailangan yung disiplina mo, lalo na sa tinatawag kong triangle of life, which is yung health, wealth, tsaka yung time. Pagka isa dyan yung nawala, hindi na siya balanse. May wealth ka nga, wala ka naman time sa family mo. Hindi rin balanse. May health ka nga, wala ka namang wealth, wala ka namang time sa family. Pera. Wala rin. Ganon din siya. Sa negosyo, kailangan ng disiplina. Kailangan ng Diyos. Kailangan mo ng gabay. Kailangan mo ng mga mentors. Hindi mo kaya lahat. Sa employment, meron na siyang system eh. Susundin mo na lang. Pero marami ring umuunlad doon kasi yun yung startup eh. Talagang lalawakan mo lang yung imagination mo paano to gumagana, paano kung paano makokopya para sa buhay ko. Para makasurvive or mas kahit pa paano eh, maranasan ko rin yung experience na nararanasan nila. Na-experience mo ba sa pagninegosyo, Robert, may mga pagkakataon ba na inisip mo na ayoko na o pagod na ako at paano mo ito nalagpasan at paano mo na ipagpatuloy na ngayon nandito ka na, kayo ay successful exporter na rin sa larangan ng negosyo nyo? Anong mga tumpaguhan po ako na parang babalik ako, sideline muna ako. Kasi parang takot kayo mawalan ng finance. Ngayon, yung pagka ngayon na problema ng ganyan, minsan matatawa ka na lang eh. Parang magdadasal ka, syempre, magdadasal ka, Lord, kailangan ko po ng ganito, ganon. Alam ko naman, kayo po bahala sa akin. Tapos yun, hindi na siya ganon ka-pressure dati. Dati, sobrang pressure mo, ano kayang ano natin? Ngayon, parang ang bilis mo masolve yung problem. Kasi meron kang network. Syempre, unang-una, may Diyos ka na sandalan mo talaga. Yun lang po sa mga aral, Robert, na natutunan mo bilang, sabi mo nga, ikaw ay naging factory worker, ngayon ay isa ka ng business owner, ano ang mai-share natin sa mga kababayan natin na mga aral na natutunan mo sa bilang, sabi mo nga, nag-start ka as factory worker and then ngayon ay business owner ka? Ano lang po, kumbaga pag may problemang dumating, hindi yun yung katapusan eh. Diba, nagkasakit ka. Meron dun akong nakikita ngayon sa member ng kasosyo namin, may sakit. Parang nangihinaan. Kaya nga, ipipm ko siya mamaya. Sabi ko, ganyan din ako nag-umpisa nun. Kala ko tapusan ko na eh. Kasi natanggal ako sa trabaho dahil sa sakit. Yung pala, yun lang yung way ng Diyos. Para, alis ka dyan, dito ka naman talaga eh. Marami pang way. Tapos ang dami kong binalak mag-abroad, halos 20 beses ata. Gusto mo rin mag-OFW? Hindi ako pumapasa kasi interview pa lang kinabukasan, ginagawa ko, parang inuman agad, despedida tayo, tuloy na ako. Ayun pala, tapos pag medical, bagsak medical. Tapos, yun lang, wag susuko. Kumbaga, kung ano yung pangarap mo yan eh. Bakit mo susukuan? Yun lang, execute, kumbaga, kung mag-failed man, medyo kalkulahin lang ng konti yung execution kung magpe-fail. Kaso, sabi nga ni Elon Musk, dapat wala kang plan B. Kasi distraction yung plan B. Di ba? Si Elon Musk, walang plan B yun. Plan A lang talaga, dire-diretso. Kailangan, win or lose. Oo, win or lose. Hindi, win-win. Win or win. Ano ba yung vision ni Robert sa GR Creative Innovation Corporation mo sa susunod na, like, in the next 5 years? Ano ba ang nakikita mo na mararating ni GR Creative Innovation? Yun po, actually, mahilig din po talaga ako sa mga technology. Kaya po yung pangalan ng company namin, merong innovations. So, sabi nga rin ng mentor ko, wag muna ako magpa-distract. Kailangan ko muna talagang ayusin yung numbers system ng company. So, yun ang nakikita ko, next 5 years, kumbaga, kung bibigay sa atin ni Lord, may sarili tayong sariling brand ng motorcycle. Yan, nabanggit mo yan, itong sariling Philippine brand ng motorcycle.
Ano ba yung, paano nyo nakikita ang katuparan ng iyong pangarap na magkakaroon tayo ng sariling Filipino brand? Pag merong investor na natuwa or binigyan tayo ng pagkakataon, halimbawa ng gobyerno, which is yun yung tinatrabaho din namin sa future din nila Kasosyong Arvid. Kasi ang gusto naming masolusyonan, katulad namin, mayroong mga matatas na pangarap at kaya naman talaga nating gawin. Hindi lang tayo napopondohan ng gobyerno. Which is yun yung tinatrabaho na namin ngayon paunti-unti. Para yung mga susunod na henerasyon natin, yung mga anak natin, hindi na rin nila to poproblemahin. Kasi tayong mga Pilipino, magagaling talaga tayo eh. Sa technology, magagaling tayo. Yung Dubai nga nakokontrol na yung bagyo eh. Bakit mo kokontrol yung flood? Pwede mo namang kontrolin yung bagyo. Di ba? Which is, kaya ano yan, ng hindi mo yan itinanong sa ChatGPT, ha? Tinanong ko po yan. Actually, pinagalitan nga ako ni Kasosyong Arvin, baka ma-distract ka na dyan, ha? Kasi sobrang dependent ka na, Oo, sobrang obsessed ko kasi sa research and ano talaga, sa research, paano paganahin to. Ultimo nga yung pondo ng Pilipinas, inaral ko kung ilan. Ayun lang po. Payo ko lang talaga kung ano yung nasa isip nyo na which is kaya nyo naman talagang gawin. Kaya nyong umpisan sa maliit, gawin nyo po. Gawin nyo nang gawin. Mayroon ka bang mga advice sa mga kabataan katulad ninyo at mga aspiring entrepreneur na nagbabalak magnegosyo rin katulad mo? Opo, ang payo ko sa kanila kumbaga pag may chance sila, wag na nilang pakawalan. Kung networking man yan o halimbawa yung may matututunan sila. Kasi ang networking, marami kang matututunan dyan sa mindset, yung discipline, marami kang matututunan dyan. Kumbaga, kailangan mo lang talaga yung chance na yon, huwag mong sayangin. Kumbaga, para ma-execute mo yung pangarap mo, mag-uumpisa ka sa mindset Yung mindset mo, kailangan mo ng disiplina sa pag-iisip, sa daily habits mo, kaysa scroll ka ng scroll sa TikTok, sa walang kwenta yung pinapanood mo. Hindi ka magkakapera doon. Oh, yes. Unless, kung nag-scroll ka, maraming customer, sino kaya unang re-replyan ko dito? Okay pa yon. Pero kung papanoodin mo yung mga nagsasayaw-sayaw lang na wala namang effect or walang tulong sa buhay mo, kailangan mo mag-switch pa konti-konti. Baka may parting words ka, Robert, sa mga nanonood sa atin, may pinagdadaanan or may mga problema sa negosyo. Ano ba yung ma-advise mo sa kanila na maging positive sila at yung mga ibang kababayan natin na gustong gayahin ka? Parting words. Yung numbers, andyan lang yan andun pa rin yung solusyon. Kumbaga, high-tech na ngayon. Kung problema ka sa health mo, problema ka sa family mo or sa loved ones mo or sa finance ng business mo, high-tech na ngayon Ang dami ng pwedeng. Andyan lang din yung solusyon. Mafi-figure out din nila yan. Maraming salamat sa iyo, Robert Fuentes, sa pagbabahagi ninyo ng na-inspire ang mga taga-panood natin, yung tagumpay mo sa buhay. Tunay na kahanga-hanga yung kwento mula sa pagiging factory worker hanggang sa pagtatag na isang kumpanyang nag-aangat sa Filipino innovation sa larangan ng motorcycle customization at manufacturing sa pamamagitan ng GR Creative Innovation Corporation at Grace Racing. Patunay na sa sipag, tiyaga at determinasyon, kayang makamit ang isang Pilipino ang tagumpay dito mismo sa ating bansa. Sa mga suki natin, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Sir Robertson Fuentes upang simulan din ninyo ang iyong mga pangarap sa negosyo man o sa mga ibang talento ninyo. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po nating tangkilikin at suportahan ang mga lokal na negosyo, mga lokal na produkto ng mga Pilipino. Para sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episodes, maaari niyo pong balikan ang YouTube channel Gani Makatuman at Facebook page Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at mga updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives.
lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.